Nagpatupad ba ang mga apostol ng ika-10 ayon sa Biblia? Utos ba ito sa iglesia ng bagong tipan? O ito ba ay bahagi ng lumang tipan lamang? Hindi tayo asa sa opinyon ng tao. Biblia lamang ang ating magiging batayan. Ang salitang ika-10 ay nangangahulugang ika-10 bahagi. Ayon sa Biblia, ang ika-10 ay utos sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ibinibigay sa mga Levita, para sa tabernakulo o templo, at para sa bayan ng Israel. Ayon sa Levitico Kapitulo 27 versikulo 30. Ang ika-10 bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Ayon sa Bilang Kapitulo 18 versikulo 21. Ibinigay ko sa mga Levita ang ika-10 bilang kanilang mana. Mahalagang tandaan. Ang ika-10 ay para sa Israel. Ito ay nakapaloob sa kautusan sa lumang tipan. Hindi na ito nakapaloob sa bagong tipan. Dahil binayaran na tayo ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, wala na tayo sa sumpa. Isa pa, hindi tayo saklaw sa kautusan ayon sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 12. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Sa makatuwid, ang mga nagpapatupad ng ika-10 ay mga negosyante, ipinapatupad nila ito dahil malaki ang kikitain nila. May utos ba si Jesus o ang mga apostol na mag-ika-10 ang iglesia? Sagot, wala. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 23. Kayo'y nag-ika-10 ngunit pinababayaan nyo ang katarungan. Bakit binanggit ni Jesus ang ika-10? Dahil kausap niya ay mga Hudyo. Nasa ilalim pa ng sila kautusan, ipinapatupad pa nila ang ika-10 dahil hindi nila alam na si Kristo ang puputol sa ika-10. Hindi pa naitatag ang iglesia noon dahil hindi pa namamatay at nabubuhay na muli si Kristo. Sa buong aklat ng Gawa hanggang mga sulat, walang talata na nagsasabing mag-ika-10 kayo. 10% ang dapat ibigay. Ayon sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 44 hanggang 45. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ipinamamahagi ayon sa pangangailangan. Hindi ika-10. Hindi porsyento. Kundi kusang loob. Ayon sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 34 hanggang 35. Walang nagkukulang sa kanila. Bunga ng pag-ibig, hindi ng kautusan. Iyan din ituro ng apostol ay pagbibigay. Ayon sa 2 Korinto Kapitulo 9 versikulo 6 hanggang 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o napipilitan. 3 prinsipyo ng pagpapatupad ng mga apostol. Kusang loob. Ayon sa puso. Hindi sa pilitan. Ayon sa unang Korinto Kapitulo 16 versikulo 1 hanggang 2. Magtabi ang bawat isa ayon sa kanyang kinita. Walang binanggit na 10% o ika-10. Bakit hindi ipinatupad yan yung ika-10? Dahil natapos na ang kautusan. Ayon sa Roma Kapitulo 10 versikulo 4. Si Kristo ang wakas ng kautusan. Dahil wala ng Levitical priesthood. Ayon sa Hebreo Kapitulo 7 versikulo 12. Kapag nagbago ang pagkasaserdote, nagbabago rin ang kautusan. Dahil ang iglesia ay nasa ilalim na ng biyaya. Ayon sa Roma Kapitulo 6 versikulo 14. Kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Dapat i-reign bang magbigay? Dapat magbigay. Pero hindi bilang kautusan, kundi bilang pag-ibig, kaya kusang loob na pagbibigay ang nais ng Diyos. Ang tamang motibo: pagpapasalamat, pagtulong sa gawain, pagmamahal sa kapwa. Ayon sa Gawa Kapitulo 20 versikulo 35. Mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang ika-10 ay utos sa Israel sa ilalim ng kautusan. Hindi ito ipinag-utos ng mga apostol sa iglesia. Ang pagbibigay sa bagong tipan ay kusang loob, ayon sa puso, at may pag-ibig. Paalala: hindi sinusukat ng Diyos ang porsyento, kundi ang kusang loob na pagbibigay na may pag-ibig. Ang tagapagturo lang ang sumusukat dahil negosyo nila yan, hahaha, aminin. Mas lamang ang may alam. Bye. God bless everyone.